ay pagkain itinapon sa basurahan. There is this movie, 10 minutes video. Pumunta kayo sa internet, ang pangalan ay Chicken a la Carte sa YouTube. Mayroon pa tayo mga kababayan, ang kinakain ay galing sa basurahan. Pagkatapos kunin sa basurahan ay saka lulutuin at saka ipakakain sa mga anak. Bakit nangyari ito? Merong isang mayaman akong kaibigan kalaro sa tennis. This man asked me, Father Suarez, I'm very disturbed by the gospel because according to the gospel, it is very hard. It's difficult for the rich man to enter the kingdom of heaven. How can I enter the kingdom of heaven? I am very rich. It's not my fault to be rich. Ipinanganak akong mayaman. I was born rich. Ito po ang sagot ko sa kanya. There's no problem of being rich. But there is a problem if you are rich and you are greedy. Naghirap ang bansa, itinuring. Ito po ang international perception sa atin ngayon. Karamihan sa inyo, yung mga nag-a-abroad, alam nyo yan kung gaano kayo mahirap kumuha ng visa, na ang ating plane ticket ay mas mahal kaysa kahit sino tao sa buong mundo dahil kay Pilipino. Alam niyo yan na kahit ikay doktor, pagka ikay Pilipino, nag-shopping ka sa Hong Kong, hindi ka mapapasukay. At ang sasabihin sa iyo ay, nangyari ito sa kaibigan ko, kami nag-shopping, doktor ko ito, may medical doctor sa States. Ang sabi sa kanya, oy, bawal ka. Day off mo ba? Alangan mo ay natulog sa Hong Kong. Nangyari din po ito sa ilan sa ating mga artista nasa airport dito sa Dubai. Pinaalis sa kanilang inuupuan dahil Pilipino. Ang mga Pilipino karamihan sa Middle East ay niritaw na bakit ang kanilang upuan kung sila inilalagay sa tinatawag na kusina kahit mas mahal ang kanilang binabayad na airfare. Bakit? Dahil ikaw ay Pilipino. Bakit tayo naghiram na tayo ito? Because of greed. Kaya naman saksakan, ang dami ng mayayaman dito, umot ng yaman. Ang sabi in today's gospel, Jesus, can you please tell my brothers to share this inheritance to me? Tayo po bilang isang Pilipino ay may karapatan ang bawat isa na ituring bilang isang tao, lalong-lalo na ng kapwa natin Pilipino. 2 linggo po ako sa Middle East. Nagbukas po ako ng opisina. Dahil po nung sila'y pinakakanta ko, dahil noon ay magsisimbang gabi, pinakakanta ko po sila ng caroling. Habang nagka-caroling, akala ko nagiging masaya kami doon, umiiyak silang lahat. Pero what's wrong with you? It's Christmas. It's about time to celebrate. Why are you crying? Until I spend my time with them. At napag-alaman ko may karapatan pala sila at may dahilan kung bakit sila hindi makangiti. Dahil karamihan sa kanila, binubugbog, hindi pinapakain, sinasampal, ginagahasa ng kanilang mga araw. Pumunta naman ako ng mall. Sabi ko, ako'y magpapahinga at ako'y aatakin sa puso dito. Pumunta po ako ng mall. Ano nakita ko sa mall? Isang kababayan natin, siguro ay nanay o katulong. May utak-akbay na among lalaki. Pinaglalaroan ang dede. Ang sakit. Hanggang kailan tayo magiging ganito?
Alam niyo po kung ito ay nangyayari sa isang puti, if it will happen to an American, if it will happen to a Canadian, if it will happen to an European, ang buong mundo magwawala. Pero ito nangyari sa isang Pilipino. Kaya ang buong mundo tumatahimik at nilalagyan ng tape ang bunganga. Walang nagreklamo. Saan ang galing? Bakit tayo naging ganito? Isang paraiso. Because of greed. There's so much greed. Makasarili. Alam natin yan. At sabi mo minsan, baka nga, pinapahirapan na tayo ng langit. It is about time for us to experience this wrath coming from God. Because we are the only countries in the world, in Asia, lahat po tayo Katoliko, lahat tayo lang siguro sa buong mundo, we celebrate feast days. Mahilig po tayo mag-fiesta. May kanya-kanya tayong santo, we're celebrating the feast. And yet, trying to observe this, are we really celebrating the feast? Are we really focusing on the Lord? Probably we are just like pagans. Baka tayo mga pagano. Pagka po nagpipiesta ang mga Pilipino, ang nagpipiesta po ay mga lasing. At ang mga sabungero. Tingnan ninyo yan. Hindi na ako nalayo. Noong po kami unang nagpapiesta sa aming baryo sa Buto. Baryo, ay ako po ang pare. Ako po ang nagpapiesta. Alam niyo po, ang hinihintay ng taong pagpiesta, hindi ang misa, artista. Ang tanong ko sa akin ay tao, ay ganito, sino ang artista na darating? Hindi ko po na-screen o natanong kung ano ang gagawing palabas. Nung presidente ng festejos, the president of the fiesta, yung tinatawag nating Hermana Mayor, hindi ko po natanong. Kasalanan ko naman. Ako po ay very excited na manood nung gabi. Isinama ko pa itong aming kasama mga puting pare. Ano po ang palabas sa harapan ng simbahan? Mga babaeng nakapanty at nakabra nagsasayaw. Kapiestahan, ito po ay totoo pangyayari. Pumunta kayo sa mga baryo at I'm telling you, bakit po ba ito sinasabi? Hihiling naman ang ikinong tayo rito. Ano ba ang karoon? I think we need a deeper healing here. We need a deeper healing. Our soul needs to be here. And please wake up. Enough of all this hypocrisy. Pahil ka ng pahil. Napakadali lang ng mga stroke na yan. Siguro kaya hindi stroke ng Diyos. Dahil hindi ka nagsisimba dati. O kaya naman hindi na makatakad ngayon dahil paglinggo, ikaw ay nagsasabo. O kaya naman, ikaw ay natake sa puso. Dahil pagkalito, lagi kang nasa mall. May pamamaraan ng Diyos para tayo tawagin. Kanina, sinabi sa amin, text kasi galing ako sa ABS-CBN. Ang sabi po sa akin ito ay presidente ng lahat ng lawyer sa Pilipinas. Si Atty. Guzman, sabi sa akin, ipapadala ko ang iyong sinabi dito kay Noy. Kasi ang sabi ko po doon, sinabi ni Noy, pwede na tayong mangarap muli sa kanyang zona. Okay, lahat po tayo pwedeng mangarap muli. Sana po sa ating pangarap na yan, baguhin natin ang ating pag-uugali.
Enough of this selfishness. Enough of all this greed. Tama na. Maawa na tayo sa ating sarili. Maawa na tayo sa ating mga Pilipino na itinuturing na napakababa sa buong mundo. I'm telling this to you dahil po ako ay nag-aral sa ibang bansa. At bilang isang Pilipino, I have to prove myself. Sila, hindi na kailangan. Dahil sila ay puti. And that's wrong.